Breaking news mga kababayan, pati ako nagulat dito. Tumayo ang aking balahibo. Diyos ko po, mga tangalista, bobolista, hindi matanggap ang balitang ito. Lalo na pag nalaman ni Dayunyor. Bago po magpasabog ng balita si US President Donald Trump, talagang sasabunin niya at pupulbusin niya, bubuwagin niya ang ICC. So ngayon naman mga kababayan, merong nakakulong sa ICC na lalaya na. Nako po, si Tatay Digong ba ito? Kasi sabi dito mga kababayan, ibabasura ang kaso. Ang balita ICC, ibabasura ang war crime sa case sa Pilipinas ba yan? Nako po mga kababayan, tila nanginginig na ang ICC. Sila Trillanes, Attorney Conti, sila De Lima at lahat po ng sumusuporta sa ICC ay nangangatakot na ngayon mga kababayan. Si Donald Trump kasi papasabugin ang ICC dito na kung saan si Tatay Digong ay nakakulong. Di ba balita po mga kababayan, lalaya na talaga ito. Inihahanda na ang papeles at mga dokumento, pati aparador kasama. Nako po mga kababayan, sino kaya itong nakakulong na preso na gaya ni Tatay Digong na palalayain? Nako po mga kababayan, bago natin ipakita itong balitang ito, meron akong ipapakita sa inyo. Ito po mga kababayan, panoorin nyo po ito. Magugulat ang mga tangalista dito. Nako po, lalaki at luluwa ang mga mata nila sa gulat. Ito po mga kababayan, ipakita po natin ito. Sa mga nag-aabang sa balitang ICC, eto na. Sabi ng US, hindi lang sanctions ang gusto nila, kung hindi they want to dismantle the ICC. Hindi lang sanction ang gusto nila. And they are asking their allies, yung mga kaalyado nilang bansa, to reject the ICC. Paano tayo? Will we reject the ICC? Will Marcos reject the ICC? Paano si Senator Bato? Paano si PRRD? If we reject the ICC, kaalyado tayo di ba? The United States will impose sanctions on allies na hindi susunod sa kanilang utos. Nakita nyo mga kababayan, ang hindi susunod na mga kaalyado ng Amerika ay kanilang paparusahan, hindi lang sanksyon ang kanilang parusa. Nako po mga kababayan, itong preso na ito na gaya ni Tatay Digong, bali-balita si Tatay Digong ito, ibabasura ang kaso sa ICC sa kanyang nagawang war crimes pagkatapos ng isang dekadang pag-iimbestiga, wala po silang makitang ebidensya. Nako po, nako po. Sino kaya ito? Si Tatay Digong ba? Wala pa namang isang dekada mga kababayan. Malamang mangyayari din ito kay Tatay Digong na mababasura. Gaya ngayon mga kababayan. Paparusahan nga ang Pilipinas pag hindi ginawa ang bilin ng Amerika na si Donald Trump. Hindi lang sanksyon ang parusa dito. Nako po mga kababayan, nakakagulat nga ito. Si Dayunyor nanginginig na, anti-Claire. Baka isanksyon din ito, hindi makapunta ng Amerika ang kanyang pamilya, pati anak niya. Mawawala na ng visa papuntang Amerika. Nako po mga kababayan, hindi na makapunta sila Dilima dito. Sila Attorney Conti, tila parusa ang aabutin nila dito. Paano ngayon yan, Mr. President? Sakit ulo niyan, eto pa. If many members of the ICC will reject its authority, mawawalan ito ng saysay.
mawawalan ito ng kapangyarihan, at higit sa lahat mawawalan ito ng kontribusyon financially from the countries na members nila. Di ba? Yun talaga ang magpapadismantle. Remember that the United States can use military action pag merong inaresto na US citizen ng ICC. They can use military action. Oo. Dahil nga, they want to enforce their sovereignty. Hindi katulad sa atin. Ha? We are a sovereign state, sinasabi natin. Palagi natin sinasabi, atin ito. West Philippine Sea, atin yan. Atin ito. Pagdating kay Digong, hindi atin yan. Sa kanila yan. Mga animal. Anyway, marami pa tayong pag-uusapan patungkol dyan. Pero this time, hintayin muna natin yung statement ng Pangulo at ni Auntie Claire. Dahil sigurado ako, nanginginig na sila dahil mukhang mananalo tayo. Sayang ang bayot. Sa mga Ayan mga kababayan ko. O ito, pakinggan nyo na yung balita na kung saan yung isang nakakulong sa ICC ay mapapawalang sala sa kanyang kaso. Ito po mga kababayan, panoorin po natin. Magugulat kayo. Pati si Junior mapapaihi dito. O, tignan natin. Hiniling ng mga prosecutor ng International Criminal Court to ICC na tuluyan ng bawiin ang kasong war crimes laban kay dating Sudanese rebel commander Abdallah Banda Abaker Nurain. Ayon sa Office of the Prosecutor, walang naipakitang sapat na ebidensya magpapatunay na may pananagutan si Banda sa umano'y pag-atake sa mga peacekeepers ng African Union Mission in Sudan o AMIS noong September 29, taong 2007. Anila, sa loob ng mahigit isang dekadang investigasyon, unti-unting humina ang kanilang kaso dahil maraming mahalagang testigo ang hindi na mahanap o kaya'y tumangging makipagtulungan. Bukod rito, lumitaw rin ang mga seryosong issue sa kredibilidad ng ilang pangunahing saksi, habang may mga bagong ebidensyang nakalap na pabor sa depensa ni Banda. Naharap noon si Banda sa 3 bilang ng war crimes kaugnay ang pag-atake sa Haskanita Military Base sa North Darfur kung saan nasawi ang 12 peacekeepers ng African Union at malubhang nasugatan naman ang 8 iba pa. Inakusahan din siyang responsable sa pananakit, pandarambong at sinadyang pag-atake sa mga tauhan at pasilidad ng isang peacekeeping mission. Ayan mga kababayan ko, yung isang leader po ng taga-Sudan sa Afrika po ito mga kababayan. Kung saan sa isang buong dekada ng kanilang pag-iimbestiga ay hindi nila makita ang mga ebidensya. Isipin nyo mga kababayan, ginagawa lang ng isang leader ng kanyang bansa na mapabuti ang kanyang nasasakupan, pero may mga gaya ng ICC na nangingialam sa kanyang soberanya, di ba? Akala mo kung sinong hukom na puro pandarambong laman ang ginagawa, di ba? Nangihingi ito ng mga donasyon, mga tulong pang pinansyal. Di ba mga kababayan, kademonyohan po ito? Kaya si Tatay Digong mga kababayan, lalaya na talaga ito. Anytime. Kasi nga, syempre, wala naman talagang kasalanan si Tatay Digong dito Di ba mga kababayan ko? O ngayon, pakinggan po natin itong balita sa Net25. Magugulat po kayo. Ito po mga kababayan ko, nako, may pasabog ang Net25. Ano kaya ito dito sa saganang mamamayan? Panoorin po natin. Ano kaya ang pasabog ng Net25? Na tila nagiging bias itong si Matibag na gusto lang sundin ang mga plano ni Junior para mawala ang kanyang kalaban. Lahat inaaresto, pati si Cayetano. Pagkatapos po ni Marcoleta, ay si Cayetano ang tinatarget. Isipin nyo si Vince Dizon, napawalang sala daw dito sa 2019 dun sa budget daw ng SEA Games daw. O panoorin nyo po mga kababayan, magugulat kayo dito.
Sabi ni Boyeng Hinog mismo. na. Hinog na mga So, kaso kinakaharap niya. Kasuhan na natin. Yan. At arestuhin na yan. Yan. Di ba? Sino pa? Chis Escudero. Oo. Presiding officer Chis Escudero. Kasuhan na yan. Oo. Ikulong na yan. Yan. Oo. Wala ba? Mauubos lahat yan pagka nagkataon. Wala tayong magagawa. May mga kaso sila, di ba? Yan. Kasi doon na napupunta ang direksyon talaga natin, di ba? Oo. Kahit mga Ubus, dating kaso. Lahat. Wala tayong sisinuhin, ha? Ayan. Oo. Maganda po itong sinimulan ni NBI Director Oo, Melvin tama Matibag. yan. Oo, tama yan. Doon lang tayo sa pagka may anomalya, imbestigahan, kasuhan, ikulong. Oo. Di ba? Ang problema, mukhang naabsuelto ata agad yung partner ni Senador Alan Cayetano sa usapin na yan eh. Sino? Di ba ang noong time na yon, ang DCDA chairman at ngayon, DPW Secretary Vince Dizon. Oo. Mukhang ang balita yata, may nauna ng binabanggit na pinapawalang sala ba? Parang may sinabi si Jose Claire Castro. Oho. Tungkol dyan, meron ba tayo? Oh. Na una na kang naimbestigahan at na... Napawalang sala eh. Oo nga, oo. Di ba? O di, pag ibig sabihin, wala siyang kasalanan. O, kita nyo mga kababayan, basta kaalyado, mapapawalang sala. O, tignan nyo si Vince Dizon, wala agad kaso. Nako po, halatado. Ebidensya na nakita. Pwede pa rin. Hindi pwede pa naman buhayin yata yung kaso na-file. Hindi pa naman na-file eh. Ayun. Ganyan tuloy ang mangyayari ngayon sa atin dyan. Kasi ito, investigasyon daw po ni Director Matibag sa 2019 SEA Games. Nag-react itong Senador Robin Padilla at saka Senador Alan Cayetano, maging Senador Pia Cayetano. Ano bang sabi nila? Ang sabi nila, ito. Tingnan natin kung tama. Kung mali, sasabihin din natin. Meron ba? Sige, doon iparinig ko na lang sa iyo. Pakinggan natin. Sige, Iparinig na lang natin. Kayo na po ang mag-analyze. Pakinggan po natin. Banat. Go ahead if you want to investigate. But I just want to put on record, mukhang misfire. Bakit? Yung sinasabi niyang infrastructure na walang bidding, first of all, the procurement law has many modes of procurement. So don't make it appear sa public na just because walang bidding, may anomalya na to. Okay. Secondly, bakit ko sinabing misfire? Hindi po sa I'm referring to Director ng NBI Matibag. I had nothing to do with the infrastructure. The chairman of the committee. In fact, I had to resign from the DFA because I was running for congressman during that time. So dun sa sinasabi ni Director Matibag na may congressional insertion to fund it, it's definitely not me because how could a non-member of the Senate or non-member of the House insert anything? Okay. Dun sa sinasabi niyang infrastructure, it was done by the BCDA. The chairman of the BCDA is one of the closest advisors of the president now. The president of the BCDA is one of the closest advisors and is a secretary now. And he said, medyo kaduda tong kumpanya na nanalo walang bidding. If I'm not mistaken, it's the same company who's making the City Hall of Pasig. So, I mean, if they want to investigate, go ahead. But by mentioning the organizing committee of the SEA Games, ako po chairman nun. At paninindigan ko po na napakaganda nung nangyari doon. At kung may anomalya, ako unang magagalit. So, go ahead. But my point, Mr. Chairman, honorable members of the court, sa prosecution, to be fair sa prosecution at marami akong kaibigan, I've never felt any intimidation from any of you. I mean, you've continued to be either friends or for those who are former friends but friends. I mean, I don't know if nagkamali lang ako, but on the first day, I nodded ng konti kay Senator De Lima. Gumanon din siya, hindi ko alam kung na-acknowledge because we were friends once upon a time and this is a court. We owe it to each other to be professional, di ba? So wag tayong pumayag na someone like Director Matibag would do that. My point, Mr. President, Mr. Presiding Officer, he could have not announced it and investigated.
imbestigahan mo, tingin mo may mali, imbestigahan mo. But it is unfair to me and unfair to the court that kung kailan siya patatawag siya sa Monday, intimidate mo ako, hindi kita tatanungin sa Monday dahil mag-a-announce ka na iimbestigahan mo. Tapos sasabihin mo may insertion, tapos sasabihin mo hindi liquidated po lahat yun. So, let me talk of unfairness. Hindi ba unfair? Kung ako, babaliktarin ko, sasabihin ko, inimbestigahan ko na rin kahapon Ang sabi sa akin, mainit ang ulo ni Director Matibag kasi may contractor na daw yung binigay na lupa para sa NBI at gusto niya sarili niyang contractor. Would that be fair to him? No. It would be a marites accusation. So that's the same thing he announced yesterday. A marites accusation towards me that affects this court because I am now a senator judge. Pop-up na message from a coach telling me na gustong paimbestigahan yung SEA Games. And di ko talaga pinansin. And now Alan brings it up and I am bothered. There is no jurisdiction in the world that allows a judge to be pressured and intimidated. And I ask each one of you, my dear colleagues, payag ba tayo sa ganito? Ganito na ba tayo dito ngayon? Don't we want a better country for our children? Why would you allow a director who's just called to be a witness next week brag that he's going to investigate? And again, I don't know. So I respectfully request that it be played. Because I want to understand. If I don't have reason to be upset, then thank you. I can focus. I can go back to the business on hand. But right now, I am upset to hear this. And I will stand up for each one of you. I don't care what side you're on. I will stand up for you if somebody tries to intimidate you. Pagkatapos pong ng isang araw na mabanggit ang patungkol sa pagpunta ng ating mahal na NBI Director sa Bangkok at ito po ay kinwestiyon ni Senator Alan Peter Cayetano, kahapon po ay biglang lumabas ang isang pahayag na iniimbestigahan daw po yung patungkol sa pangyayari noong Southeast Asian Games. Ito po ba ay eksakto lang o ito po ba ay merong dapat tayong pangambahan? Sapagkat alam niyo po, ako din po ay dapat ay pupunta ng Iran. Sapagkat isinagawa po ang pagbibigay-pugay sa namatay na kanilang leader, spiritual leader. Pero hindi po ako tumuloy dahil may impeachment po tayo. Tanong ko lamang po sa ating mga kasama, dapat po ba tayong mangamba? Dapat po ba kaming manggamba? At tayo po ay parang eksakto naman lahat ito? Hindi ba po tayo ay malayang korte? Tayo po ay may karapatan na binibigay ng konstitusyon na magsagawa po ng pagdinig na ito. Ayun, Nelson. Nag-react silang tatlo ukol sa bagay na yan. Pero may reaction din ng Malacanang Hindi, ito muna. Yan. Reaction muna ni NBI Director Melvin Matibag. Sa pangyayari ito? Sa pangyayari kasi siya yung concern dito, di Kasi ba? sabi niya, parang siya na may impression. Ano sabi niya? Ang sabi niya, wala naman ako sinasabing pangalan. Bakit nagre-react kayo? Ba, yun na. Sabi natin, di ba? Ang unang Pumiyok. Di ba yung kasabihan ganyan? Ang unang pumiyok. Guilty. Yun ang may sala. Naman, Wala naman ako sinasabing pangalan Bakit kayo nagre-react? Ako naman dyan, ang sabi ko dyan, masasabi ko, sa presinto na kayo magpaliwanag, di ba? Ay, nako. Sa presinto na kayo magpaliwanag. Kasi, gusto nga imbestigahan ng NBI, ano magagawa natin, di ba? Pwede ba natin silang pigilan? Wala, Hindi pwede. Meron silang moto proprio power. At ang sabi ni Senador Alan Cayetano, teka, bakit mo kailangan i-announce
Oho. Bakit mo kailangan i-announce? Ibig ba sabihin para mawala kami sa focus Oo nga. at alalahanin namin? Hindi mo nga pinapangalanan. Ako naman yung chairman. Ako yung chairman Nung eh. time na yun eh, Nung oh. time na ginawa yung Oh. project eh. Ano ibig mong sabihin? Gusto mo kaming guluhin dito sa aming trabaho sa impeachment? Oho. Ang sa dapat sagot naman ni Director dyan, hindi, pareho naman tayo nagtatrabaho lang eh. Ayun. Nagtatrabaho ka sa impeachment, ako nag-iimbestiga. Oo. So hiwalay tayo. O, tignan natin po, merong pong pasabog si Cayetano dito. Ito po, mga kababayan, pakinggan po natin ang pasabog ni Cayetano. Ito po, pagtiyagaan nyo po ito mga kababayan, mahalaga po na malaman natin kung ano po ito para hindi po tayo maligaw. Ito po. Praise God, opportunity mga musta. Quiet lang po kayo ha, atin-atin lang to. Pero iparating natin sa NBI, sa DOJ at sa Malacanang. Tayo-tayo lang ha. Oh. Sabihin natin sa DOJ, sa NBI at sa Malacanang, di kayo halata ha. Slight lang, pero hindi naman kayo halata. Pero alam niyo po, meron biblical principle. Kung anong ating itatanim, yan ang ating aanihin. At sabi parati ng ating mga kababayan ay sana all. So, ito proposal natin sa NBI, sa Malacanang, at saka sa DOJ. Imbestigahan niyo yung Southeast Asian Games of 2019 kung saan tayo nag-overall champion at tinangala ng buong Southeast Asia. Imbestigahan nyo ng husto, bigay nyo lahat. We will support totally. Pag sinabi kong we, ako at hinihimo ko lahat ng mamayan, supportahan yung investigasyon na yan. Tapos, ako naman, 10 ng aming mga kasama na ngayon ay nasa minority, imbestigahan naman namin ang flood control. Deal? So, madali lang yan, Malacanang, kasi sumusunod naman sa inyo. Sila Senator Erwin, sila Senator Lacson, yung mga nasa Blue Ribbon. Kalabitin nyo na. Total, 30 weeks. Matagal po tong impeachment. At sabi nga, wag panay technicalities. Lalo po ang Blue Ribbon Committee, wala masyadong technicalities doon. So, wag po tayo mangamba sa kahit anong investigasyon. Salamat po sa lahat ng nagpaparating ng suporta, lalo po yung prayers. Pagkatapos sabihin na incidental lang dahil yung building, biglang pinawalang sala na ang mga kakampi nila. Tapos sinabi ng DOJ, tama yung investigasyon na yan. Tapos ang Malacanang, naimbestigahan na daw yung sekretary nila, pero ako daw, hindi pa. Okay lang, imbestigahan natin lahat. Pero hindi naman siguro bad words ang flood control. Ang bad words ay cover up. So, tamang-tama, magsosona na ulit. Bigyan natin ng pwedeng pag-usapan ang mahal nating Pangulo na tunay na mga pangyayari. May list na kami ng mga witnesses na mga matitibay. Yung iba, nasabi na in public. So, supportan natin lahat. All-out investigation, katotohanan, para magbago na yung ating bayan. God bless. Ayan, mga kababayan ko, halatado, bistado itong si Dayunyor at itong kanyang mga aso, si Matibag. Talagang gagawin lahat. Pagkatapos po ni Marcoleta, talagang si Cayetano naman ang binibira. Talagang pipilayan, halimbawa sa isang basketball po, sa isang basketball team, hindi nila kayang talunin, pinipilayan nila yung mga player, dinadaya nila. O ngayon, si Cayetano naman, pagkatapos po ni Marcoleta, di ba? Nakakaiyak, halatado, bistado ang kanilang ginagawa. Yan lamang po ang ating bahagi mga kababayan. Shoutout sa inyong lahat kay Ma'am Mirni Aura, Gaspar Beltran, kamay Imelda Facon, ang taga-Tondo, at lahat po ng kababayan natin kay JJ, kay Mama Luca Isip ng England, sa UK, United Kingdom,
at sa kanyang pamilya. Salamat po sa inyo. Mabuhay. Ako si The Wonders Philippines for transparency, for a better democracy. Talagang halatado, bistado ang mga buhaya dito. Ako si The Wonders Philippines. Mabuhay po.